Guilt comes from recognition of the presence of God. Muabot ang guilt kung imo i-recognize ang presensya sa Ginoo. Mao man siya ang magpa-guilt sa imo na ikaw nakasala, batok sa Ginoo. Ay ikaw nakahimog sa laot, batok sa Ginoo. When we feel guilty, there is disobedience. Kasi daw, kung nakasupak ka sa Ginoo, na wala ka nakasunod sa Ginoo, bubati kita ang guilt. Wala man ako ito na mo eh. Wala man ako nabuhan ko eh. Wala man ako mabarugan din siya. Wabot siya kung magkikiricognize din mo ang presence sa Ginoo. Ang presensya sa Ginoo may makatudlo sa imo na you are guilty. And sometimes, people may falsely accuse us, but if we obey God, we have peace. Our standing with God is surely more important than the world standard. Sometimes daw, ako sa hanta o sayo sa mga tao. Pero as long as nagasunod ka sa Ginoo, you have a peace. Manakabarog ka diha sa Ginoo, and surely, o kini ang labing importante kaya sa standard sa kalibutan. Si Daniel sa diha nga nakadawat o usa ka balaod, nagipirmahan mismo sa hari na si bisan kinsa nga makikita nga nagasimba sa iyang kaugalingong Dios, siya pagasinutan inaagi sa pagkulog dito sa langop o sa kulungan sa mga leon. Pero sa gihimo, so kumbaga ang kapalit sa tao nga musumbak sa pagsimba sa Dios sa Babylon, kamatayon. Pero sa diha nga nadawatan ini ni Daniel na balita na adunay gipakanaw diya sa ilang nasod nga pagdilik sa pag-ampo sa ilang Dios gawas na sa Dios sa Babylonian o sa Babylon, kinahanglan makatay. Miuli si Daniel, miuli sa dito sa iyang balay, misakasa dito sa iyang kwarto, yablihan niya yung mga bintana sa iyang balay, yablihan niya, ug miabas sa Ginoo, tag-ampo sa Ginoo. Managtubang sa sidlakang bangin sa nasod sa Babylonia. Kung ikaw to, masama niyo mong buhaton. Mutako, kung mingon, delikado mamatay ko. Isa ko mo, di siguro ko mo ampo, siguro. Pero si Daniel, human siya makadawat sa maong na balaod. Giulis sa balay, misaka sa second floor. O giablihan ang mga bintana. O nagluhod sa Ginoo, nag-ampo sa Ginoo. Kung ikaw to, pwede kang muli. Mag-ampo kasi mong kwarto, pero sirado ang imong kwarto. Pero nga mo si Daniel, miuli man siya, o giablihan niya ang mga bintana. Ano ka ba? Tungod kay, mauto ang iyang naanggan, na every time na mag-pray sa Ginoo, apli ang iyang mga bintana. O kana nga standard sa iyang faith sa Ginoo, wala niya giusab, bisa nagpakanaot o balaod ang hari sa Babylonia. Miuli gapon siya, o giablihan ang mga bintana, o miluod siya nag-ampo sa Ginoo, mihapa siya nag-ampo sa Ginoo, o niya miagi kadtong mga sinaligan na opisyal sa Babylonia, sa hari, o nakita nila na si Daniel nga nagluhod, nga nag-ampo sa iyang Dios. Inong nagmiuli sila, o miyanto sa hari, o gisugin na ng hari nga, mahal na mong hari, mahal mong hari. Nakita na mo si Daniel na nag-ampo sa iyang magalingong Dios. So manalibog ang hari o medyo nibati sa kaluoy. O kung tanang dipinsahan si Daniel kay suot niya na amigo. Pero sa ingon atong tulo, ingon niya, dili na nimo pwede nga bakbion ang gipakanakog nimong balaod. Nga, si bisan kinsa makitaan na nag-ampo sa iyang Dios, siya mamatay. So walay na nimo si King Darius. Wala siya nahimo o gipakanaog ang hukom o ginakop si Daniel o ginala ngadto sa usaka lamo o usaka kulungan nga dunay mga leon o gihulog sa ito o gitakpan sa ingon ni Daniel sa hari, luwason kaunta sa imong Dios. So nalipay katong tulo kapuot na nagpasangil sa iya o nagsumbong sa iya. Pero pagka gabi anak kanutin na himong nag-guilt, na himong nibatik, kaluoy ang hari o sa katulon. Naglakaw-lakaw sa isang palasyo,
sa babaw, naguna-guna, nabuhat niya sa iyang amigo na si Daniel. Pagkasayo sa buntag, dali siya bibangon o miadto dito sa kulungan o gitawag niya si Daniel. Daniel, hain ka na. Pag na lang kanta dito, Daniel, hain ka na. Di ako malipayo. Diba? Wala itubag niya. Pag ingon niya, Daniel, asa naman ka? Hain ka na. Itubag si Daniel. Ani ako. Malipayo. O. Nahimulong siya. Manong. Wala man siya namatay. So yung nakita dito, pag-limli niya. Nang apa, kung itong leon, nawakan mo. Suko sa iya. Tako mga baka. At ikuha sa gitundo, gidala. Mataas. Ingon sa hari, ang hari Darius. Ang Ginoo nimo mo'y nagluwas kanimo. So wala, magpakanakot ako o usa ka balakon. Nagsukat karon. Wala na yung laing ilhon nga Dios sa Babylon. Gawa sa imong Dios. Can you imagine? Kung isugo niya ang mga gwardiya, dakpa kilintulog o mo'y ihulog dito sa langos ng leon. Di na namatay. Pag hulog pa lang, o pa lang kaabot dito sa yuta, di kunis-kunis na sa mga leon. Usahay, mahadlok ta sa standard sa tao. O nang, dili ta makabarong sa standard sa Ginoo. Kaya kung buhato na mo na, kasi dili ko tabangan sa Ginoo. So, posible na makasumpak ta sa standard sa Ginoo kay lagi. Basin mas pukat ang silot aling tao tayo sa Ginoo kanako. Sa iba patang makasabot wala ng Ginoo. For example, corruption sa gobyerno. Kung naka-official ka sa corruption o official ka sa gobyerno o ganuyon ka sa sistema sa pagpangurakot. O kung mayroon ka na dili ko kayo sa kuka, alagad sa Ginoo. Kung sa kuka tao, madlukon sa Ginoo, mabarugan bakahanan nino. Kung ibusdak diya sa inyong atubangan ang milyon na kwarta. O masukod pagyod ka, kung naa kay minahal sa kinabuhi nga naa sa ospital, operahan, o niya, katong kwartahan ang ginubuktong pamaagi para maluwas ko. Kaya ba ka imong barugan ang imuhang faith sa Ginoo? O di ka hingon na baon na ako ni para maluwas sa kasawa, para kung anak, di ka sa kamatayon, kaya nag-ugaw sa kamatayon ng iyong pinatuloy. Pero sultiyan, basta mubarog mo sa standard sa Ginoo. Ano niya ang Ginoo? Dili kaya niya buhiyon ng imong pamilya? Dili mo niya kaya na dumaga na kinabuhi at ito? Dili unta ka maganoy sa bisan unsa na standard sa kalibutan. Ewan ang imong barkada, di mo inuport. Dili ko, Kristohanan ko. Ikaw ramahiman, wala mo kayo. Kitsi, magkaya ka, nag-background na ka. So, say, may mga sige, respeto lang. Yung nanay, guilt, yasin ka. Na nakasala ka, nakasumpa ka sa will sa Ginoo. Nga, nakahimo ka, dili, kalipay sa Ginoo. So, buot pa sa buot, nakasunod ka sa standard sa kalibutan. Ingon ang Bible. Tungod ka na ako, kasilangan ka sa kalibutan. Kung ang imong pagpangalagad sa Ginoo, makapawagtang sa iyong mga higala sa kalibutan, then be it. Basta kay mapagmalipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung ang pag-alagad sa Ginoo, mahanaw ang tanan, imong mga kahigalaan niya itong buluyagon pa ka, then be it. Basta kay mapasinunggan imong Ginoo. Unta, inana ta, makabarugta ang tubangan sa Ginoo. Alawa, in verse 10, now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, give thanks to his God, just as he had done before. Can you imagine? Sa dihang na nagpakanaog usa ka decree ang hari, iuli siya siyang balay, nag-ampo siya, nabinuksan ang mga bintana sa iyang kwarto. Umiyatubang siya ngadto sa syudad sa Jerusalem. Ang Dios naman sa ang iyang Dios kay man siya, kanang dinakpan man siya. Ulipon siya sa Babylon. Kauban ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Sila na, ulipon sila. O walay Dios dito sa Babylon niya gawa sa Dios na gilan nilang Dios nila. So munang nabatasan niya, nabulis yung balay, mag-ampo ang niya yung bintana ang makatubang sa Jerusalem. O buluhod siya, kapila, 3 times a day, maghapa siya o mag-ampo sa Diyos na makatubang sa Jerusalem. Sama siyang gibuhat kani adto sa wala pa ipakanaog ang decree. Diya sa nasod sa Babylonia.
Kung ikaw to, di mo kung babakahati mo, labi lang kabalo ka, mamatay ka, huli ka kasi mong balay, kapilihan ka mo, imong mabintana, o pag-ampo, kapakaha sa Ginoo, basin mo ingon ka. Murag, pwede na masuko ko mag-ampo, pero sa lahat, alam siguro na akong bintana siguro, kaya kasi naay makakita sa kuha. Nabatasan to si Daniel, sumulang yan yung giusap, nabatasan. Kaya kung giusap to niya, nagpakita na na kulang ang iyang pagtuo sa Ginoo, kay mahadlok lang siyang mamatay. Kaya ang luwason unta sa saking, na dili sa mahulog, di sa madritso dito sa makaon, sa mga liyon, pero dito siya sa hari, sa mahal kong hari. Buhata lamang sa iyo. Sa tanaw din mo kung tama. Kung ikaw kung masuko ka, kami gugunin mo. Nya, nisuko pra nga iit sa kanto sa liyon. Daniel stands with his faith in God. The moment he learned about the decree, di parong siya siyang pagtuo. He does what is right in the sight of God. Gibuhat niya kung sa manang tama ang mga sa Ginoo. He was not afraid to be found guilty of his violation of the issue decree of the king. The very moment ay so ko diya sa Ginoo, when you begin standing on the word of God in your circumstances, the enemy will most certainly try to stop you. Limbungan ka sa Ginoo para mahimong pahuyag ang imong faith sa Ginoo, para dili ka makabarong atubangan sa Ginoo. Manang gingon bitaw, what if pulis ka? Someday, basi naa sa inyo adriya mahimong pulis. Basi ang imuhang grupo nimo, mga kaubanan kay nadala na sa sistema na kung walay talay, kanang walay, tawag ka na, suborno. Kinahanglan po nimo. Pero kung naay suborno, malabyo nimo. For example, naasahin ka sa usa ka checkpoint ug ang sistema nila diya sa checkpoint na bisag illegal ang miagi diya sa matubangan. Walay problema basta nalay talay. Bisag droga na miagi sa tubangan basta kay tagaan ka o kining bagang na kwarta. Sige, so isip pa lang nakagawa ginamo nakita. Nya kauna na ang sistema. Musulod ka. Kaya ba kanin mo barugan ang imo pagkakristuhanon? Ang kapilan ako naharang sa manakupay. So tinuod na. Kini sa masuko sa kuha. Kaya naman, gusto niya mubayad ko para di makuha ang license. Nakuhaan yung license. Natudihan daw sa may babaw. Kaya wajib ko buhatag. Ano man, ang prinsipyo na ako. Kung muhatag ko ano niya, di niya may baluhan ang matuuran na doon na ni I-5. Tao na di pabayar at kwarta. Kung muhatag at kwarta, o dignity at ubangan sa Ginoo. Wala di ko muhatag. Nadakpan ko dito sa Bigos na natuli akong December. Kay reckless driving kay gagihan na akong red light. Iwan, kung kabalo na red light. Hindi pwede mo diretso nga street, magutong dalanan ko. Gingnan ko 15,000 akong violation. Reckless driving, beating the red light, sa pag-iot ko. Pangiwa rin ko. Pangiwa lang ko siya. Pero wala ko mutulong. Ingon ang isa sa akong kauban sa kagait ko, 900. Napayo na. Eh, kagait. Bindakpan niya eh. Nasa'y mga aking suko siya kay gahatag. Hindi daw kong mahatag. Ang akong prinsipyo lang. Basta kay tanaw na ako mali din na siya. Bisang pagbahalag bato ko sa bahalag ubayad ko, basta kay ginukat na ako. At wala akong mabati o guilt sa akong sulod sa akong lungkanan. Isang pag-usaon ko nimo. Isa ko sa kabukat ng violation. Di ko makangyo, di ko bayaran, di ko makatang kwarta para palunsod ko. Nasayog man ko. Sayog man ako kay kusog man akong dagan. Alangan may ko nga, bayaran na ako, daganan ako para palunsod ko. Kaya sa pikas bahay, nakasalat ko. Kung kinala akong bayaran, ang ako ang salak na nimo. Bisan sa gamay, bisan unta sa gamay, may unta kang makabarog ka sa standard sa Ginoo. Do you think, pag tagahan mo to siya, kita bubati o guilt na nakahatag ka sa kanya? And do you think, nakatutawhan na, may ma-realize pa sa kaugalingon? Nganong nahimong kurap ang opisyal sa gobyerno? Policeman o politician man?
sundalo man, o si Mr. Kinsa man. Kana sa mga picture dito, bisag ano sa awak ko budulot picture na kanang para lang pasayloon ko. So ba? Naka-violation, nakuha ko dito, tabangan ka. Abay na lang dito ka, oy. Okay na lang sa one siguro. Uban siguro na madalara. Wala pa sunod tungkol kay dili ko gusto na dalawon na ko ang guilt sa pagpangalagad sa Ginoo. Para naman ma-realize sa tao na napaday maayo din sa kalibutan. E kung bayad ka, kasi ang tao, ang hinudan nga nung kurap ang opisyalis sa gobyerno, o ang sundalo nga nung kurap, o ang pulis kurap, kasi bisan kinsa nga nung nainong kurap, na may mudawat, na may mutunol, ano na. Basta na may mutunol, di mawala na siya na kalakaran diha sa kalibutan. Basta na mudawat, di na siya mawala. Si Daniel, sa diha nga nadawat niya ang mao nga gipakanaw nga balaod, wala gid siya mahadlok. Gani kamatayon ang puli nito. Kamatayon dito, kita di mo ta mamatay sa pangka. May magdingon ang TMC nga pag di ko nimo hatagan karon, abot ni sunod bukhal ka. Nani nagatang ako dito kauban dito. Pagbirahan ka. Hindi mo hatag ka, mahadlok ka. Pero ang problema, wala man tagay na anak. Kung bisa ginanaon siguro ko, I live my life sa Ginoo. Malay mo, sa tutawahan natin, hindi pusin sa imo, hindi mo buto yung pusin. Ano, may anong limitahan na imo Ginoo? Ha? Kailan mong Peter Tanchik? Kailan mo siguro, malibalos ba siya sa giguan sa mga rapist sa anak niya? Wala. Kaya naman, natanaw itong movie nga, naliksan niyang anak. Namatay, uktong niyang anak. At the end, nahin mo pang isa sa mga leader niya sa simbahan, kay disciple niya. Wala nga, di pa piso. Gisiyaran niya sa words ng Ginoo, nahin mong disipulo niya. Nahin mong life group leader. Kung ikaw to, ay, piso ay, isa lang yung anak, matay ka yun, kay ibanggaan, kay bubog siya. Masaway, pag, buka, tigil na siya. Kaya simple lang kaya. Kung hindi na ito kaya bubarok sa standard sa Ginoo, as long as may guilt, yes, in your heart, masala ka bago sa Ginoo.